Si Sichi ay isang mabahong talunang high schooler na amoy kulob na basahan, na dahilan kung bakit lagi siyang binubuli. Kahit pa naisekay, ganun pa rin ang buhay niya hanggang sa makanakaw ng prutas na nagbigay ng cheat leveling ability kung saan naging mamaw shot na humaling sa kanya ang iba't ibang nilalang. Isang araw, binubuli ulit si Sichi ng mga kaklase sa eskwelahan nang marinig nila ang tinig na nagsasabing siya ang Diyos. Sinabi ng Diyos na bumuo sila ng grupo at manatiling magkakasama dahil ililipat niya sila sa Isekai world bilang mga bayani at binigyan ang bawat isa ng iba't ibang skill at kakayahang basahin ang status ng iba. Nang tingnan ng isang kaklase ang status ni Sichi, siya ang may pinakamababang stats na halos hindi na siya matuturing na tao. Dahil dito'y pinagtawanan siya at sinabing hindi nila isasama ang walang silbing tulad niya sa grupo. Lahat maliban kay Sichi ay na-transport dahil ayaw ng mga kaklase niyang makasama ang matabang uslak kaya naman naiwan siya. Gayunpaman, napansin siya ng Diyos at nang malaman na siya ang nag-iisang talunang hindi nakasama, binigyan niya si Sichi ng espesyal na skill bago i-transport. Kahit pa nag-isa siya at nagugutom matapos ang 5 araw sa gubat, nagkukunwari pa rin si Sichi at naninindigan sa delusyong siya ang bida ng mundong yon at makakapag-level up pa rin kahit walang ginagawa. Sa sobrang gutom ay binalak na niyang kainin ang bulating nakita niya pero bago pa niya ito makuha ay may kung anong tumalon mula sa mga halaman at tinapakan siya. Habang nakahiga ay nakita naman niya ang prutas at agad itong pinulot. Sinuri niya ito at nalaman na yon ang tinatawag na prutas ng ebolusyon pero wala ng karagdagang impormasyon. Dali-dali niyang kinain ang mapaklang prutas habang iniisip na magiging Riz Lord siya pero may narinig siyang tinig na nagsasabing paganahin niya ang prutas. Nagulat siya at nagtanong kung ano ang tinig pati ibig sabihin nito pero nang walang nangyari, tumayo siya at naghanap pa ng pagkain. Nakita niya ang grupo ng mga unggoy at nang tingnan ang stats nila, nalaman niyang mga level 120 yon na may mas mataas pang IQ sa kanya. Nainsulto siya dahil mas mataas pa ang antas ng mga unggoy kaysa sa kanya at habang pinapanood kung anong ginagawa nila, umalis ang mga unggoy kaya agad niyang pinulot ang mga prutas na iniwan nila. Nilagay niya ito sa kanyang inventaryo at napansin ang mga bote doon. Gamit ang appraisal skill, nalaman niyang mga high-grade recovery potion ang mga ito kaya ninakaw niya agad ang mga yon. Sa isang bayan, ang ibang mga estudyanteng na transport ay nag-uusap ng may lumapit sa senior ni Sichi sa eskwelahang si Kanazuki at tinanong kung nasan si Sichi. Ngunit sinabi niya sa kanilang na transport ito sa ibang lugar kaya naman napaisip sila kung ayos lang ba ito. Samantala, si Sichi ay malapit ng kainin ang kabuteng nakita pero wala itong impormasyon. Ngunit kinain pa rin ng uslak ang kabutit agad na bumagsak sa sakit at kahit malapit ng mamatay, nagpa siya si Siching mawala habang kumakain. Kinain niya ang natitirang fruit of evolution at agad ring gumaan ang pakiramdam. Nakakuha rin siya ng poison resistance at tumaas ang ranggo pero bago pa siya makapagdiwang sa naging pagbabago ay inatake siya ng tusong unggoy. Nasugatan siya nito kaya agad naman siyang uminom ng recovery potion na kanyang ninakaw. Tumayo si Sichi at sinubukang hamunin ang unggoy pero dahil kasing lakas lang siya ng NPC ay muli siyang binugbog nito. Bago pa siya kainin ng unggoy ay nasinghot nito ang natural niyang amoy at bigla tong namatay kung saan ang bangkay nito ay naging kagamitan at nakakuha ng mga bagong skill doon. Isa sa mga nakuha niya ay libro tungkol sa mga tusong unggoy at nagulat si Siching kaya niyang basahin yon kahit pa hindi niya alam ang lengguwahe nito. Doon niya napagtantong ang espesyal na skill na binigay ang rason kung ba't kaya niyang basahin ang libro. Biglang sinabi ng tinig na nagsimula na ang ebolusyon pero wala siyang ideya sa nangyayarit labis na sakit ang naramdaman niya. Nang humupa na ang sakit, napansin niyang bukod sa pumayat na siya ay napakalaki rin ng itinaas ng mga stat niya. Gayunpaman, nalaman niya ring hindi pa tapos ang kanyang ebolusyon at makakaranas pa siya ulit ng sakit ng 9 na beses. Labis naman siyang naiirita dahil level 1 pa din siya kahit pa tinalo na niya ang level 120 na tusong unggoy. Nanatili ng 5 buwan si Sichi sa kabubatan at natutunan na niyang gamitin ang mga nalaman niya mula sa tusong unggoy para mabuhay doon. Tinalo niya ang level 311 na lobot na kakuha ng bagong skill at isang legendary water spirit dagger. Pinulot niya ang librong naglalaman ng kaalaman tungkol sa lobo at nakita ang isang tagong lugar sa mapa kung saan naalala niyang ganun rin ang nasa libro ng tusong unggoy kaya napagpasyahan niyang suriin ito. Agad ulit siyang dumaan sa isa pang ebolusyon at nang matapos ay napaisip siya kung ano ang posibleng mangyari sa kanyang huling ebolusyon. Habang iniisip ang huling ebolusyon ay napansin naman niyang pinalibutan na siya ng mga tusong unggoy. Bago pa siya makakilos, may bumagsak na malaki at pulang gorilyang may pink na bulaklak sa ulot hinamon nito si Siching lumaban. Kahit pa mas lumakas na siya, duwag pa rin si Sichi at takot na nagtanong kung pwede siyang tumanggi pero hindi pumayag ang gorilya.
Siniguro nito sa kanyang hindi makikialam ang mga unggoy sa laban kaya natakot si Sichi para sa buhay dahil level 700 ito. Nang magbato ng suntok ang gorilya, nakaiwas si Sichi at nagulat siya sa lakas nito pero kasabay ring napansing para bang nakatitig ito sa kanya ng medyo kakaiba. Sinabi nitong gusto niya ang malalakas na lalaki doon na pagtanto ni Siching babae pala ang gorilya at nandiri siya dahil ang kanyang Riz ay nakakabighani lang ng mga gorilya. Gumamit siya ng slash attack pero madaling nakaiwas ang gorilya at nagbigay ito ng suntok na hindi naiwasan ni Sichi kaya naman lumipad siya sa gubat. Napabilib ang gorilya dahil hindi pumanaw si Sichi sa kanyang flash fist at sinabi niyang gusto niya si Sichi dahil ito ang tipo niya. Gayunpaman, nilinaw nitong hindi siya interesado sa gorilya pero nagpakilala pa rin ito bilang si Sarya habang nagkukunwaring nahihiya. Nagtaka siya sa magandang pangalan ng pangit na gorilya pero ang narinig lang ni Sarya ay maganda siya. Dahil nandiri, ginamit ni Sichi ang adamant claw skill na nakuha mula sa lobo pero madaling nakaiwas si Sarya at tumalon pataas at pagkatapos ay gumamit ng air thrust at bumagsak na parang nuclear missile. Nakaiwas si Sichi at umaasang napahamak ang gorilya sa sarili nitong atake pero tumayo si Saryang tuwang-tuwa dahil naiwasan ni Sichi ang pagsugod niya. Ginamit ni Sichi ang Water Spirit Dagger para palakasin ang kanyang water magic at tinaas ang kamay sa ulo bago ilunsad ang skill na Fall Disaster para ibagsak ang maraming tubig sa kalaban. Dahil ang utak niya ay puro hangin, hindi niya dinirekta ang tubig kay Sarya kaya siya mismo ang tinamaan ng ataking yon. Basang-basa siya at sinubukang takpan ang kauslakan sa pag-aktong astig at sinabing magaling si Sarya. Gayunpaman, agad ring sinabi ni Saryang wala siyang kinalaman sa nangyari kung saan napahiya si Sichi dahil kahit ang gorilya ay pinunto ang kawalan niya ng utak. Di siya binigyan nito ng oras na makabawit ginamit ang flash fist para bugbugin siya. Bumalik sa alaala ni Sichi ang miserableng buhay at bilang huling alas ay ginamit niya ang body odor na ngayon ay naging skill ng stench performer. Sa halip na tapusin ito tulad ng ginawa sa tusong unggoy, sinabi ni Saryang mahal niya ito at hiningi ang kamay sa kasal. Sa bahay ni Sarya, hiniling ni Siching pakawalan siya pero sinabi ni Saryang asawa na ito kaya dapat siyang manatili. Pinunto ni Sichi na isa itong mabahong gorilya at siya ay tao kaya walang posibilidad na sila'y magpakasal. Imbis na sumagot, sinabi ni Saryang kumain na muna siya at nang kumain ito ay nagulat siya sa sarap ng pagkain. Pinakita ni Sarya ang mga bagong damit na ginawa para kay Sichi at malapit nang mabaliw si Sichi dahil hindi niya maintindihan kung bakit nakikitang asawa ang isang gorilya. Tinanong niya kung pang mabuting asawa yon at sumang-ayon si Sichi kung ganun ang kaso pero giniit ni Saryang dapat nang ikasal. Nagtaka siya kung paano ito nakakapagsalita at sinabi niyang nakakita ng mga libro sa kuweba at binasa yon. Pinakita niya rito ang mga libro at habang nagbabasa ay agad nagkaroon ng mga skill. Habang pinapanood itong manghuli ng isda ay nagplano siyang tumakas pero bago pa makalayo ay hinarap siya ng isang higanteng gagamba at napasigaw siyang parang isang duwag. Agad sumaklolo si Sarya at sinuntok ang gagamba na dahilan ng paglipad nito sa langit. Tinanong ni Sarya si Sichi kung ayos lang siya at umuo ito pero nagulat siya sa pag-aalala ni Sarya sa kanya kaya naman napagtanto niyang naging mababaw siya sa paghusga rito ng batay lang sa itsura niya. Habang kumakain sila, sinabi ni Saryang siya at ang mga tusong unggoy ay lalabas at kukuha ng Fruit of Evolution. Tinanong niya si Sichi kung alam yon at agad nitong sinabing hindi kahit na ninakaw niya ang mga naunang naipon ni Sarya mula sa mga tusong unggoy. Sinabi ni Saryang ang pagkain ng 10 ay magbibigay ng kapangyarihan, ngunit ang ika-11 ay tatapos rito. Binanggit niya ring nakakain na siya ng 10, ngunit may nagnakaw ng mga prutas na inipon niya para sa kanyang magiging asawa sa hinaharap. Natakot si Sichi nang sabihin ni Saryang tatapusin niya ang nagnakaw kaya agad siyang nakiusap para sa kanyang buhay at inamin ritong siya ang nagnakaw nun. Pinatawad niya ito pero dahil kinain na lahat ay dapat silang ikasal. Tinanong ni Sarya si Sichi kung galit ba ito sa kanya at sinabi niyang hindi kaya agad na nagbihis si Sarya bilang bride at nakiusap na magpakasal sila. Umalis si Sarya para mangaso kaya ginamit ni Sichi ang pagkakataon para tumakas. Samantala, sa ibang lugar ay nagsasanay ang mga kaklase ni Sichi kung saan naalala ni Kanazuki at ng mga kaibigan niyang inatasan sila ng haring talunin ang Demon Lord nung araw na dumating sila. Pagbalik sa gubat, tumatakbo si Sichi palayo kay Saryang na diskobring nawawala siya. Nakarating siya sa kuwebang may nakakatakot na aura, ngunit pumasok siya nang marinig ang boses ni Sarya. Sa loob ay binuksan niya ang pinto't pumasok sa silid kung saan nakita niya ang kalansay na may pulang matang nasa trono. Namangha ang kalansay na nakarating si Sichi sa silid na yon at inisip na malakas ito dahil nagawa niya ang bagay na yon. Ngunit nakita ni Siching delikado ito kaya sinuri niya ang mga stat nito kung saan lumalabas na siya si Dark Lord Xenos na nasa level 1 lang.
Nakahinga siya ng maluwag dahil madali itong matatalo pero sinabi ni Xenos na tingnan niyang muli. Natuklasan niyang nilinlang pala siya nito't ang level talaga ay 1,500. Sinabi ni Xenos na inakala niyang ang unang papasok sa kanyang silid ay isang malakas na tao pero isang walang kwentang talunang may enerhiya ng NPC ang dumating. Sinubukan niyang saksakin si Sichi pero humarang si Saria kaya ito ang natamaan. Tinawag ni Sichi ang pangalan nito't natuwa siya dahil yun ang unang beses na tinawag siya mula nang magtagpo. Sinubukan niyang magbigay ng recovery potion pero sinabi nitong wala ng saysay dahil tapos na. Pinaliwanag niyang kaya pa rin itong makausap dahil sa skill na Kaiser Majesty na nagpanatili sa kanyang mabuhay ng ilang sandali. Umiiyak si Sichi habang humihingi ng tawad sa naging trato kay Saria pero sinabi nitong huwag mag-alala't pinangiti bilang huling kahilingan. Samantala, si Xenos na nakamasid sa emosyonal nilang pamamaalam ay naisip na katawa-tawa ang kaganapan. Sinabihan ni Sichi si Xenos na manahimik dahil hindi sila nauunawaan nito't yun ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na matapang niyang hinarap ang isang tao. Inatake ni Sichi si Xenos na madaling nakaiwas at habang naglalaban ay kinuwento ni Sichi kung gaano kabuti si Saria. Nagulat si Xenos sa mga sinabi nito at tinanong kung totoong may nararamdaman siya para sa gorilla at pinahayag ni Siching mahal si Saria. Ginamit ni Sichi ang Ocean Impact at sa paggamit ng utak ay dinirekta ang tubig kay Xenos na ginamit ang kakayahan niyang Magic Hole upang itrap ang tubig. Sinabi niya kay Siching sumuko na dahil di siya matatalo ng mahinang uslak ngunit tumanggi siya at sinabing tutugon pa sa damdamin ni Saria para sa kanya. Sa kabalbalan ng pagmamahal at paggamit ng instant movement skill ay inatake ni Sichi si Xenos na nagulat at sinaksak ito. Tinanggap ni Xenos ang pagkatalo at nagpasalamat sa pagpapakita ng tunay na pag-ibig pero bago maglaho, nakita ni Sichi ang babaeng yumakap rito. Doon naman sinabi ni Xenos na poprotektahan niya ito sa pagkakataong yon at nawala na sila kung saan naalala ni Sichi si Saria at tumakbo sa kanya. Nagsimula ng maglaho si Saria ngunit hinalikan siya ni Sichi bago mawala at may liwanag na sumilay kung saan nakahiga sa kinaroroonan ni Saria ay may lumitaw na magandang babaeng may bulaklak sa pulang buhok nito. Nagulat si Sichi nang tumayo ito at yakapin siya na nauwi sa pagdugo ng kanyang ilong ngunit higit siyang nagulat nang malaman niyang si Saria pala ito. Binasa ni Sichi ang kwento ni Xenos na isang maharlika 1,500 years na ang nakaraan pero tinraidor ng asawa at emperador. Ang tanging nanatili ay ang kasambahay na si Maria na minahal siya pero namatay matapos magsakripisyo para iligtas siya. Nang mawala ito, naging mapaghiganting halimaw si Xenos at nilaan ang mga araw sa kuweba. Dahil sa kwento ay sinabi ni Sichi kay Sariang masaya siya dahil napagsama ulit ang dalawa. Nagsimula naman ang huling ebolusyon ni Sichit nang matapos ay mas umayos na ang itsura niya ngunit di pa rin ka-level si Gojo Satoru. Sinabi ni Sichi kay Sariang nais niyang lisanin ang gubat at sumagot itong sasama kahit saan. Biglang lumitaw ang maliit na tupa at pinakilala ang sarili bilang si Mr. Sheep na dungeon admin. Sinabi niyang dumating roon dahil sila ang unang nakatapos ng dungeon at sinabi ni Siching tila medyo huli na ito kaya inamin ni Mr. Sheep na natagalan dahil natuwa siyang panoorin ang paghihirap ni Sichi sa kanyang huling ebolusyon. Ibinigay niya kay Sichi ang mga gantimpala sa pagtapos ng dungeon na isang Fruit of Evolution Cultivation set at ang 10 araw na travel set. Binigyan din niya si Saria ng damit at si Sichi ng helmet bago sila nilipat palabas ng gubat na nagbigay daan sa kanilang paglalakbay. Si Sichit Saria ay nagpasyang magtungo sa bayan at magparehistro sa Adventurers Guild upang makuha ang mga ID pero nakatagpo sila ng level 88 na slime. Gayunpaman, madali itong tinalo ni Sichit na pagtantong napakalakas na niya. Kabilang naman sa mga gamit rito ay mga botang nagbigay ng mga skill card na nagpahintulot kay Siching mag-level up. Hindi natuwa si Sichi sa pag-level up dahil pakiramdam niya ay nagiging halimaw siya at ayaw niya nun. Nang hubarin ang kanyang helmet, ito ay naging balabal at inabot ni Saria ang sulat na nahulog mula rito. Ito ay isang liham mula sa tupang pinaliwanag na ang helmet ay nagbago dahil nag-level up si Sichi at ang balabal ay itatago ang tunay niyang lakas mula sa iba. Sa gate ng bayan, nagsinungaling si Siching nawawala ang kanilang ID kaya pinahawak sila ng gwardiya sa Gem of Truth para malaman ang kanilang kriminal na status bago sila payagang makapasok. Pagkatapos gawin yon, pinayagan silang makapasok at binalaan na mag-ingat sa guild nang sabihin ng dalawang plano nilang magparehistro doon. Ipinakilala nito ang sariling si Claude at sinabing lumapit lang kung kailangan ng tulong. Sa guild, naisip ni Siching marahil OA lang si Claude at nang buksan niya ang pinto ay nakita rito ang isang babaeng tila may ginagawang kakaiba sa harap ng lahat. Agad niyang sinara yon dahil hindi makapaniwala sa nakita bago ito buksan ulit kung saan binubuhusan naman ng babae ng wax ng kandila ang lalaki.
Tumingin siya sa paligid at nakitang puno ng kakaibang tao ang lugar, kaya sinabi niya kay Saryang dapat ay umalis na sila. Ngunit bago pa sila makaalis ay pinigilan naman sila ng Guildmaster na nakasuot lang ng kanyang speedo. Nagpakilala ang Guildmaster na si Gesell Clut at naisip ni Siching Uslak itong interesado lang sa mga kalamnan. Pumorma ito sa kanilang harapan at dahan-dahan ring tinulak papasok sa loob ng gusali. Sa loob, tinawag ni Gesell ang atensyon ng isang babaeng agad nagpalit ng damit at pinakilala ang sarili bilang receptionist na si Eris McLean. Sinabi niyang ang guild ay nagtitipon ng impormasyon mula sa buong mundo at kung sasali sa kanila ay magkakaroon siya ng access ron. Naalala ni Sichi ang mga kaibigan at sinabi ni Saryang magandang ideyang sumali sa guild. Pagkatapos ng pagpaparehistro ay pumasok naman ang tatlong uslak at inimbitahan si Siching sumama sa kanila. Dinala nila ito sa likod ng gusali at nang hubarin nila ang kanyang balabal ay nagulat sila dahil sobrang nagwapuhan sila. Nabigla si Sichi nang makita niyang naghubad ang kanilang leader at mas lalo pang nagulat nang sabihin nilang yon ang kanilang welcome party para sa kanya. Ayaw ni Siching mapabilang sa mga uslak kaya tumakbo siya para protektahan ang pagiging birhen, ngunit humabol ang mga ito. Kinumbinsi nila tong magugustuhan niya yon, ngunit di siya nakinig at tumakbo ng mas mabilis. Dahil namangha sa bilis nito, sinabi nilang siya na nga ang hinahanap pero hindi sila nakasabay rito kaya tumigil na rin sila sa paghabol sa kanya. Nagawa ni Siching makarating sa guild at nagulat naman si Gesell dahil nakabalik pa siya. Sinabi nilang siya ang unang nakabalik ng buhay at sinabi ni Eris sa magkasintahan na dapat silang dumaan sa mga pagsubok bago sila opisyal na makasali sa guild. Ipinaliwanag ni Gesell na kailangan nila ng di bababa sa B-rank adventurer para sa superbisyon ng gagawin at pinakilala sila kay Artoria na isang A-rank adventurer. Nakatuon lang si Sichi sa malaking plat nito't di narinig ang sinabi kaya ginising siya ni Sarya sa panaginip. Ayaw ni Artoria sa ideya at nang magreklamo ay sinabi ni Gesell na kung nakaligtas ito sa mga Mohawk ay tiyak na makakaligtas rin sa kanya. Tinanggap niya rin ito't humingi ng tawad sa magaspang na ugalit habang papunta sa unang pagsubok, sinabi ni Artoriang magsisimula sila sa mga kakaiba. Ang una ay ang pagtulong sa ampunan at nagboluntaryo si Saryang gawin to. Habang papunta sa pangalawang trabaho, tinulungan ni Artoria ang batang nasaktan habang naglalaro. Habang inaasikaso ang sugat sa binti, ang lubid na humahawak sa ilang kahoy ay napigtas ngunit bago pa makalapit si Sichi ay nahulog na ito sa kanila. Paglapit niya ay nakita niyang napahinto yun ni Artoria gamit ang isang defense skill at nagtaka kung alam niyang mahuhulog ito. Ang pangalawang quest ay pag-demolish ng gusalit habang pinapaliwanag ni Artoria kung paano gagawin ang trabaho. Pumasok si Sichi sa gusalit na kalimutang sobrang lakas niya't natulak ang isang pirasong brick na nauwi sa pagbagsak ng buong bahay. Sumigaw si Artoria at iniisip na siya ay nasaktan at tumakbo upang hanapin to. Habang naghahanap, sinisi niya ang sarili sa nangyari dahil ang lahat ng tao sa paligid ay laging nasasaktan kaya naman tinatawag rin siyang Artoria the Calamity. Habang umiiyak, lumabas si Sichi sa ilalim ng guhot pagkakita rito ay tinawag siya ni Artoriang Uslak habang pinagsasabihan siya dahil sa pagiging pabaya. Sinabi niyang bilang adventurer, dapat niyang maramdaman ang panganib at maging maingat dahil ang kapalpakan niya ay magdudulot ng panganib sa buhay. Humingi ng tawad si Sichi at tumuloy sila sa sunod na quest. Habang nagsasanay ang mga kaklase ni Sichi, nanonood ang instructor na si Zakia kasama ang isang knight. Sinabi niyang tutol siya sa pagpapadala sa kanila upang lumaban sa Demon Lord dahil ang digmaan ay walang kinalaman sa kanila. Inamin din niyang tutol siya sa digmaan laban sa mga demonyo at sinabi niyang gagawin niya ang lahat upang protektahan sila. Sa bayan, ipinaalam ni Artoria kay Siching ang huling gawain ay ang maglakad ng aso. Inisip ni Siching madali lang yon hanggang makita niyang ang aso ay isang lobo pala. Hinabol siya ng lobo sa hardin habang ang may-ari nito't si Artoria ay nanonood. Pinunto ng may-ari na mukhang mas masaya si Artoria at tinukoy na marahil dahil yun kay Sichi ngunit agad tong umalma kahit pa ang mukha niya ay kasing pula ng kamatis. Nang makumpleto ang quest, bumalik sila sa guild at nilabas ni Gesell ang gantimpala mula sa speedong tila yon ang pinakanatural na bagay na gawin. Tinanong ni Eris kung may matutuluyan sila at nang sinabi nilang wala, sinabi ni Artoriang maaari silang tumuloy sa inn kung nasan siya. Nagulat si Eris at Gesell dahil hindi yun pangkaraniwang gawain para kay Artoria kaya nainis siya at nahiya pero bago pa bawiin ang alok ay tinanggap na ito ni Sichi at Sarya. Paglaon, pumunta si Sichi, Sarya at Artoria sa isa pang test kung saan pinaliwanag ni Artoriang kailangan nilang mangolekta ng 10 medicinal herb at matatapos na sila. Agad tumakbo si Sichi nang hindi nakikinig sa lahat ng sinabi niya at mumiti lang si Artoria habang pinapanood si Saryang humabol rito. Binigay ni Sarya ang mga herb na nakuha niya kay Artoria, na pinuri siya, ngunit nang si Sichi na ay binigay nito ang mana mushrooms.
Tinanong ni Artoria kung nasan ang mga herb at sinabi nitong di niya nakita, kaya nagulat itong may isang taong ang utak ay puro lang hangin dahil hindi nito napansin ang mga herb na nasa ilalim ng kanyang paa. Kinuha niya ito't binigay kay Artoria, ngunit sinabi nitong di yun sapat kaya muli siyang tumakbo pabalik sa gubat para sa mga bagay na nasa harap lang niya. Nagtaka siya kung bakit tanging mga bihirang herb lang ang natagpuan ng marinig na may mga tao at dahil isa ring usisero ay pumunta siya upang tingnan kung sino to. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila kaya nagpasya siyang tanungin sila kung alam nila kung saan matatagpuan ang mga herb na hinahanap. Lumalabas na mga demonyo pala ito sa ilalim ng hukbo ni Leia, na kapitan ng 3 Dibisyon ng Demon Lord Army. Inisip lang ni Sichin kakaiba sila't sinubukang umalis ngunit pinigilan siya ng mga demonyo dahil ayaw nilang masira ang balak dahil nakita sila't inisip na narinig din niya ang kanilang plano. Nagsamon sila ng troll na gumamit ng malaking pamalo kay Sichi ngunit napigilan niya ito gamit ang kanyang absorb skill na naglilipat ng lakas ng kalaban sa kanya. Sa sobrang takot, tumakbo ang mga demonyo kaya walang ibang opsyon si Sichi kundi bumalik kay Artoria at saryatangan ang mga bihirang herb. Sa huli, binigay ni Artoria ang mga herb na mayroon siya dahil walang silbi si Sichi. Pagbalik sa Demon Realm, tinanong ni Leia ang Demon Squad na tumakas mula kay Sichi. Aminado silang pumunta sila sa Human Realm upang maghanda ng mga teleportation trap para mabawasan ang puwersa ng Human Army bago pa sila makipaglaban. Tinanong niya kung saan patungo ang mga trap at sinabi nila sa kanyang dadalhin nito ang mga tao sa dungeon ng Black Dragon God. Sinabi ni Leang nakakaawa ang mga taong mahuhulog sa bitag ngunit sinabing kailangan silang parusahan dahil sa kanilang pagsuway at tumakbo sila nang banggitin niyang lalatiguhin sila ng 500 beses kada isa. Samantala sa Human Realm, habang naghihintay kay Artoria para simulan ang kanilang huling pagsubok ay nakita ng dalawa ang knight na si Claude na kanila ring nakatagpo sa town gate noon. Hiniling niya sa kanilang manatiling mabait kay Artoria kahit matapos ang mga pagsubok at dumating si Artoriang tinanong kung magkakakilala sila. Sinabi ni Claude na nakatagpo siya ng mabubuting tao at tinanong kung huling pagsubok na yon at sinabing galingan bago umalis. Ang huling pagsubok ay tumalo ng 10 slime at nang tanungin si Saria kung anong gagamitin ay sinabi nitong sapat na ang kamao. Hindi kumbinsido si Artoria ngunit sinabing panonoorin ang mangyayari. Nagsimula sila't nang malapit ng hiwain ni Sichi ang slime ay bigla tong nawala. Sinuri ni Artoria ang lugar at napagtanto niyang may mga teleportation spell na nakalatag sa buong lugar. Sinabi niyang ititigil muna nila ang pagsubok at habang inuutusan silang bumalik sa bayan ay aksidente niyang natapakan ang isa sa mga trap. Agad na humawak sa kanya si Sichi at Saria kung saan silang tatlo ay na-teleport papunta sa dungeon. Doon ay mabilis namang naramdaman ng dragon ang kanilang presensya nang mateleport at agad itong uminit sa galit. Dahil walang ideya kung nasan sila o kung paano babalik, minungkahi ni Artoriang humanap ng labasan. Tinanong niya kung bakit sila sumunod sa kanya habang sinasabihan silang hindi ginagamit ang mga utak. Sinabi ni Siching ang katawan ay kusang gumalaw bago makapag-isip at sinabi ni Sariang gusto lang ring tumulong. Dahil sa determinasyon ay pinatawad sila ni Artoria at binigay ang guide stone kay Sichi. Sinabi niyang dadalhin nito ang sinumang may hawak sa nawawalang miyembro at magliliwanag ng pula kung ang tao ay nasa panganib. Nang sabihin niyang manatiling magkasama at huwag maghiwalay ay aksidenteng natapakan ni Artoria ang trap at natrigger ito. Tumaas ang dingding na bato't nagkahiwalay sila at nang subukan niyang tawagin ang mga ito ay wala rin silang narinig kaya naghanap siya ng ibang paraan para makabalik sa kanila. Sa kabilang bahagi ng dingding, si Sichi ay nag-aalala dahil sila ay nahiwalay at sinubukang gamitin ang kanyang kamao habang iniisip na siya si Saitama. Pinakita ni Saria ang guide stone at sinabing matatrack doon si Artoria, ngunit ang kaso ay wala sa kanilang marunong gumamit nun. Nakiusap si Sichin ipakita nito ang daan at nakakagulat namang gumalaw ito at lumipad patungo sa dingding na naghiwalay sa kanila. Minungkahi ni Saria ang daan sa likod at maghanap ng ibang daan patungo sa kanya. Si Artoria naman ay nakikipaglaban sa mummy na tinapon siya sa dingding ng napakalakas kaya napaubo ito ng dugo, ngunit nagawa niyang makabangon at hatiin ito sa dalawa. Nang matalo na nito ang mummy, makikitang labis ang kanyang naging pagod bago mapaupo sa lapag habang umaasang ayos lang si Sichi at Saria. Samantala, patuloy na naglakad si Sichi at Saria sa mga dead end at bago mawala ng pasensya at magalit, tinawag siya ni Saria sa kwarto kung saan natagpuan nito ang baul ng kayamanan. Ginawa ni Sichi ang pinakamatalinong bagay mula nang pumasok sa dungeon at umalis, at nang tanungin ni Saria kung bakit ay sinabi niyang duda rito. Habang nag-uusap, sinabi ng baul na buksan ito't nang hindi nila ginawa ay naglabas ito ng mga galamay at sinubukan silang atakihin, kaya ginamit ni Sichi ang aqua bending skill rito.
Nawala ito at muling nag-level up si Sichit, biglang lumitaw ang kahon sa harapan nila at sa loob nito ay natagpuan nila ang libro tungkol sa baul ng yaman. Dahil sa libro ay nalaman nilang mula nang maimbento ang kahon ay nabawasan na ang importansya ng baul ng yaman. Pero dahil sa pagnanais na makipag-ugnayan uli sa mga tao ay nagkagalamay ito at nakapagsalita at nakagamit ng magic. Kaso ay tinignan lang ito ng mga tao bilang halimaw kaya tinaboy ito. Sa pag-isa at kawalan ng pag-asa, ang baul ay lumibot sa mga lugar na may magagandang alaala. Natagpuan din nila ang bihirang gamit na Ring of Misfortune at pagkatapos ng suriin ay nalaman ni Siching pinapababa nito ang swerte ng isang tao. Tinawag ni Sarya ang kanyang pansin, ngunit nang tingnan, ang kamay nito ay nasa ilalim ng damit at hinuhukay ang kanyang mga plat bago ilabas ang guide stone na nagliliwanag ng pula. Samantala, ginamit ni Artoria ang palakol bilang pangtukod at hindi niya namalayang naglakad siya patungo sa kwartong may dragon. Tinulak niya ang pinto't pumasok at nang magsara ito ay naramdaman niya ang presensya bago pa makita ang malaking dragon na nagtanong kung dumating siya upang magpakain. Ang dragon ay nagkarga at gumamit ng isang uri ng wind magic upang itulak siya pabalik. Hindi naman nag-atubili si Artoria sa harap ng panganib at nang makagalaw muli ay inatake niya ang dragon. Sa Demon Realm, kakatapos lang ni Leia sa pagbibigay ng parusa sa mga sundalo't sinabing tumigil na sa pagiging mga iyakin dahil di naman siya gumawa ng seryosong bagay sa kanila. Sinabi niyang ang Black Dragon God ay mas malala at kilala bilang pinakamalakas sa Demon Lord Army kaya naman ang makatagpo rito ay nangangahulugang yon ang pinakamalas. Pinanood ni Sichit Sarya ang nagliliwanag na batot na alala ni Sichi ang babala ni Artoria sa pagbabago ng kulay. Nagsimula silang magpanik dahil alam nilang nasa panganib si Artoria kung saan ang bato ay lumipad mula sa kamay ni Sarya. Sa desperasyon, sinuntok ni Sichi ang dingding at sa pagkakataong ito ay nasira yon kahit nasaktan ang kanyang kamay. Sa kwarto ng Black Dragon, si Artoria ay nilalampaso, ngunit hindi pa rin siya handang sumuko dahil gusto niyang siguraduhing makakalabas ng ligtas si Sichi at Sarya mula roon. Nagdesisyon siyang gamitin ang buong lakas kaya nagkarga siya ng atake at dun nilabas ang kanyang Calamity Berserker. Di man lang natinag ang Black Dragon sa pagpapakita nito ng kapangyarihan at nang umatake, ay ginamit lang nito ang cloth pinatalsik siyang parang langaw. Kahit tinamaan, bumalik si Artoria ng may buong lakas ngunit bago siya makalapit ay naglunsad ito ng patalim mula sa buntot na umipit sa kanya sa dingding. Habang sinasabi ritong alamin ang lugar, si Artoriang lubos na nababalot ng kanyang calamity ay hindi nagpatalot sinubukang umatake ulit. Sa pagkakataong yon, sinaksak niya ito ng mga talim at umamin ang dragong nagulat ito sa kanya. Pinabagsak siya ng dragon sa lapag at habang nakahiga, humingi siya ng tawad kay Sichit Sarya dahil naniniwalang binigo niya sila sa hindi pagtalo sa dragon. Tinanggap niya ang kapalaran at sinara ang mata't nang tatapusin na ng dragon ay narinig niya ang kanyang pangalan. Nang buksan ang mata ay nakita niya si Siching ginamit ang balabal bilang panangga sa apoy habang hawak si Saryang nakangitid sinabing ililigtas nila ito. Tinanong sila ni Artoria kung paano siya natagpuan at pinaliwanag ni Saryang nang magsimulang lumiwanag ang guide stone ay alam na nilang nanganganib siya. Si Sichi namang naniniwalang siya ang bida ay tinibag ang mga dingding sa kanilang dinaraanan kaya naman madali rin nila itong nahanap. Tinanong niya ang tungkol sa dragon at pinunto ni Sichi ang anyo nito at sinabing aksidenteng tinamaan nang sila ay pumasok roon. Nagising naman ang Black Dragon na mas galit kesa kanina dahil siya ay ginambala ng maruruming mga tao. Sinabi niyang tatapusin sila ngunit sinabi ni Siching wala siyang balak magpatalo sa isang higanteng butiki. Umatake ang dragon gamit ang Fire Breath ngunit madali itong umiwas sa instant movement. Dahil nainis sa pinakita ng uslak, ginamit ng Black Dragon ang Conquering Claws upang ilunsad ang Fireball kay Sichi na kanyang sinalag gamit ang mga espada ngunit natulak rin pabalik. Gamit ang Advanced Appraisal ay natuklasan ni Siching ang dragon ay mas malakas sa kanya dahil ito ay nasa level 5,000. Naiwasan niyang tamaan ng buntot nito gamit ang instant movement, ngunit siya ay inipit ng dragon gamit ang spell at ginamit ang buntot upang patalsikin si Sichi. Nagtaka si Sichi kung ba't di gumagana ang Absorb at Bane Resistance skills nang ilabas naman ng Black Dragon ang ultimate skill na Hell Inferno. Sigurado siyang masusunog sila sa pagkakataong yon hanggang tumawag si Sarya sa kanya't sinabing gamitin ang skill na nilabas nang harapin siya nito. Dahil sa bagong pag-asa, ginamit niya ang Water Spirit Dagger para sa Fall Disaster, nalubusan silang binasang dalawa ng dragon sa tubig. Sa puntong yon ay labis nang nagalit ang dragon at sinabing di siya matatalo ng isa pang walang silbing tao kaya naglunsad siya ng Fireball kay Siching muling umiwas ngunit muli ring nahawakan ng spell. Habang hinahanda ng dragon ang panghuling atake, pinilit ni Siching makakilos at dun nakuha ang Intimidation Resistance skill.
Pagkatapos ay umatake siya sa dragong nagulat dahil nakawala siya sa spell, ngunit bago pa makatugon ang dragon ay tinadtad na siya ni Sichi ng husto. Hindi makapaniwala ang Black Dragon na natalo siya ng isang tao at nanlumo sa pagkabigot ng mawala ito ay nag-iwan ng isang kahon. Habang nagtataka si Sichi kung ba't sobrang galit ito sa mga tao, nag-level up shot sa galak ay tinakel siya ni Saria sa lupa. Tinanong niya kung kumusta si Artoria at sinabi ni Saryang ang mga recovery potion ay pinatulog ito at magiging maayos na siya pagkagising. Natuwa siyang maayos ito at gusto nang umuwi, ngunit tinanong siya ni Sarya kung alam niya ang daan palabas at sinabing maaari nilang suriin ang kahon para sa anumang makakatulong sa kanila. Nakuha niya ang iba pang skill ng hawakan ang mga gamit at napansin kung kakainin niya ang Black Dragon God's Gem na nakuha ay tataas ang kanyang stats at magic potency. Sa kahon ay nakahanap din siya ng Black Conqueror's Long Coat na mas maganda kaysa sa dati niyang balabal na sinunog ng Black Dragon. Ang huling gamit naman ay ang biography ng Black Dragon. Dito'y natutunan nilang siya ay dating guardian deity ng mga tao, ngunit naging sakim ang mga tao at nais nilang gumawa ng mga armas gamit ang materyales ng Black Dragon kaya nagplano silang pabagsakin siya. Ang nagligtas naman sa kanya ay ang Demon Lord, ngunit natalo siya ng mga bayaning sinamon ng mga tao. Nang mawala ang Demon Lord, sinelyo nila ang Black Dragon sa dungeon at nangako siyang maghihiganti sa sangkatauhan. Matapos basahin ang kwento nito ay umiyak si Sichi at pinunto naman ni Saryang wala pa si Mr. Sheep kahit natapos na niya ang dungeon. Nang si Sichi ay sasagot na, sumabog ang smoke bomb sa kanyang mukhang nag-iwan sa kanya ng afro. Isang liham ang nahulog sa lupa at kinuha to ni Sarya at sinabing mula ito sa tupa. Sa liham, binati ng tupa si Sichi sa pagtapos ng dungeon habang unti-unting nagiging walang pusong halimaw. Pinaliwanag din niyang kahit natapos ang dungeon ay nabigo siyang panatilihing buhay ang Black Dragon upang makapamuhay ng mapayapa kasama ang Demon Lord. Sinabi niyang ituloy ang magandang trabaho at tapusin ang iba pang dungeon, ngunit sinabing magbabakasyon siya, kaya dapat talagang magpigil si Sichi mula sa paggawa nito at napasigaw siya sa sobrang inis. Bumalik sila sa field tangan ang walang malay na si Artoria, at habang sila ay naglalakad patungo sa gate ng bayan, nagising siya at hiniling ritong ibaba na siya. Habang nagpupumiglas na makaalis sa braso ay sinabi ni Saryang mag-ingat dahil kahit na gumaling ang mga sugat ay mahina pa rin siya. Humingi ng tawad si Artoria para sa kanyang kamalasan, kaya pinakita niya sa kanila ang status at nakita nilang ang kanyang swerte ay negative 2 million. Pinaliwanag niyang kilala siyang bearer of calamity mula nang siya ay isinilang at nagdudulot siya ng malas sa lahat ng nasa paligid niya. Tinanong ni Sichi kung may paraang mabali ang sumpat, sinabi niyang wala. Pagdating nila sa guild, tinanong ni Artoria si Eris kung anong nangyayari at sinabi ni Eris na nag-ipon sila ng impormasyon upang hanapin ang nawawala nilang mga kaibigan at napaluha siya nang tawagin siyang kaibigan ni Eris. Nagbigay si Sichi ng emosyonal na talumpati kung gaano siya kahalaga sa kanila at wala rin silang pakialam sa kanyang sumpat kawalan ng swerte. Ang buong sitwasyon ay labis para sa kanya kaya tumakbo ito palayo, ngunit sinabi ni Sarya kay Siching sundan ito tiyaking ayos lang. Samantala, sa Demon Realm ay pinaalam ni Leia sa kanyang squad na ang Black Dragon God ay natalo na. Nagulat sila dahil ito ang pinakamalakas sa army ng Demon Lord at nagtaka sila kung sino ang may sapat na kapangyarihan para talunin siya. Si Sichi naman ay hinahanap si Artoria gamit ang Guide Stone nang makasalubong si Adrianang may-ari ng lobong nilakad niya noon. Tinanong niya kung nakita si Artoria at sinabi nitong hindi, ngunit nagtanong kung alam ang predisposisyon ni Artoria at hiniling kung ano yon para mapalapit kay Artoria. Tiniyak niya ritong mahalaga si Artoria sa kanya, kaya hindi niya ito iiwan. Natagpuan niya rin si Artoria sa lugar kung saan ginawa ang unang quest at tinanong kung anong ginagawa roon, ngunit imbis na sagutin, tinanong niya kung talagang mahalaga siya sa kanila at umuo siya. Pagkatapos ay yumakap ito at sinabing laging naroon kung kailangan, ngunit si Artoria ay sobrang nabigla kaya hinayaan na lang niya tong hawakan siya. Nagsimula si Siching mag-isip ng hindi tama at habang nakangiting parang uslak ay sinabi niya sa sariling mabango ito. Tinawag siya ni Artoria at tumalontong parang nabisto sa ginagawa at sinabing nahihiya siya sa mga nangyayari, ngunit nagpasalamat rito. Inisip ni Sichi kung paano tutulong at naalala ang singsing na nahanap sa dungeon at naisip na magkakaroon ito ng baliktad na epekto kay Artoria dahil ang swerte niya ay nasa negatibo. Sinuot niya ang singsing rito at nang tanungin ni Artoria kung ano yon ay sinabi niyang nagpapataas yun ng swerte. Bigla siyang tinulak ni Artoria at tumakbo kaya nalito si Sichi sa kanyang kinilos at napaisip kung ano ang ginawa niyang mali. Agad niyang napagtantong parang inaaya niya itong magpakasal nang ibigay rito ang singsing kaya tinangkang sumunod para linawin ang nangyari, ngunit tumigil siya nang makitang ayos lang to. Tila malungkot si Sichi habang kumakain kasama si Sarya at nang tanungin kung anong problema ay binunyag nitong iniiwasan siya ni Artoria.
Sinabi ni Saryang huwag mag-alala dahil sigurado siyang hindi ito galit. Nang tanungin kung anong gustong gawin para sa araw ay sinabi niyang nais niyang tumulong sa ampunan, kaya pinaliwanag ni Siching mangangalap siya ng impormasyon sa bayan. Nang maghiwalay sila ni Sarya, pumunta si Sichi sa guild upang tanungin si Gesell at Eris kung may impormasyon tungkol sa mga kaganapang nangyari kamakailan sa pag-asang makakahanap ng maaaring magdala sa kanya kila Kanazuki. Sinabi ni Gesell na merong kalapit na bansang nagsagawa ng hero summoning at nagdala ng mga bayani mula sa ibang mundo upang labanan ang binuhay na Demon Lord. Sa kasamaang palad, wala silang karagdagang impormasyon at sinabi ritong subukan sa Royal Library. Naglabas si Gesell ng mapa mula sa kanyang spiedo at binigay ito kay Siching mukhang tuluyan ng mamamatay sa amoy. Sa imperyo ng Kaiser, ang hari at ang uslak niyang tagapayo ay nag-usap tungkol sa mga bayaning kanilang sinamon. Nagreklamo ang haring di sila pinayagan ni Sakyang humarap sa totoong mga laban kaya minungkahi ng mabahong uslak na papasukin ang mga bayani sa Barbador Magic Academy. Sinabi niyang madali nilang dodominahin ang paaralan at mangunguna sa mga klase na magpapakita sa ibang mga bansa ng lakas nila. Nag-aalala ang haring maaaring mabigo ang plano, ngunit sinabi ng tagapayong dahil bata pa ang mga bayani ay madali silang mamamanipula. Tinanong ng hari kung paano ito gagawin at pinaliwanag niyang magsusuot sila ng mga enslavement bracelets na magtitiyak na hindi sila susway sa mga utos. Samantala, si Sichi ay di nakakuha ng impormasyon sa Royal Library kaya umalis siya at naglakad-lakad sa bayan. Nakita niya ang babaeng may mga tenga ng asong nagbebenta ng mga painting at nang tanungin kung magkano yon ay nagulat siya dahil wala pang nag-alok na bumili sa kanya dati. Nang makuha ang binili ay nagutom ito kaya sinundan niya ang amoy ng pagkain papunta sa nakatagong cafe sa eskinita. Bago pumasok, nagdasal siyang di sana puno ng mga kakaibang uslak ang lugar tulad ng guild. Sa loob, nakita niya lang ang lalaking blonde ang buhok pati ang bartender na bumati. Natuwa si Sichi sa pagkain nilagay sa harap niyang parang patay gutom at natawa ang blonde na lalaki sa kanyang ugali bago ipinakilala ang sarili bilang si Rans. Nagpakilala rin si Sichi at sinabi ni Rans na kakaiba ang pangalan niya dahil ayaw ibigay ang katotohanan mula sa ibang mundo ay sinakyan niya ito. Pinakilala din ni Rans si Nord, ang bartender at may-ari nun. Naupo si Artoria kasama si Adriana sa hardin at habang nag-uusap ay sinabi ni Adrianang aminin nitong gusto niya si Sichi. Ang emosyonal at luha ang si Artoria ay sinabing gusto niyang ipaalam ang nararamdaman para dito. Sa cafe, sinabi ni Nord kay Siching kung ang lalaki ay naglagay ng singsing sa babae ay nangangako siya ng walang hanggang pag-ibig dito't sinabing kung susubukan niyang bawiin to o sabihin pagkakamali lang yon ay mapuputulan siya. Nagulat si Sichit na isip ang alagang hiniwat alam niyang ayaw niya nun kaya minungkahi ni Rans na pakasalan na lang si Artoria. Nang mag-atubili ay naisip ni Nord na may iba siyang nasa isip at tahasang sinabi ni Rans na maging bukas ang isip at magsimula ng harem. Sinabi ni Nord na linawin ang intensyon at humingi ng tawad kung kailangan at pag-alis ay sinabi ni Nord kay Rans na mag-ingat na wag malantad ang sarili. Pumunta si Sichi sa ampunan upang kunin si Sarya at nakita si Artoriang hinahanap naman siya. Gusto niyang ipaliwanag ang layunin sa binigay na singsing at humingi ng tawad rito ngunit sobrang naduwag siya at di nakasalita. Nang mawala ang takot at sinubukang magsalita, ay pinigilan naman siya nito ng halik. Sinabi nitong alam niyang di binigay ang singsing dahil may nararamdaman para sa kanya pero wala siyang pakialam dahil mahal niya ito. Nahirapan si Sichi kung magiging tapat sa gorilyang asawa o magpapadala sa kasalukuyang nangyayari kay Artoria. Bago makasagot, lumabas si Sarya at sinabing wala siyang pakialam kung kailangang makihati dahil normal sa mga babaeng maakit sa malalakas na lalaki. Sinabi niyang tanggapin ito at di nagaksaya ng oras si Siching ihayag ang nararamdaman. Naghalikan sila't yumakap si Sarya at pinroklama ang pagsilang ng kakaiba nilang harem. Ginalaw naman ni Gesell ang bewang sa harap ni Sichi habang kumakain at sinabi nitong maaaring magsalita nang di tumututok sa kanya. Pinayo ni Gesell na kumuha ito ng kabayo dahil bawat high-ranking adventurer ay meron ito't nilabas muli ang mapa mula sa speedo. Mag-isang nagpunta si Sichi para sa kabayo dahil si Sarya at Artoria ay may iba pang mga gawain. Nang makarating sa lugar, tinanong siya ng matandang may-ari kung kailangan niya ng kabayo para sa Royal Cup. Pinaliwanag niyang yun ay karera sa paligid ng lungsod at dahil sa likas nito, ang mga nagwawagi ay nagkakaroon ng magarbong premyo. Habang pinapakita ang koleksyon ng mga kabayo para sa karera, nagtaka si Sichi kung bakit pinipilit ng baliw ang mga pangkarera kahit wala naman siyang intensyong sumali ron. Ang susunod ay ang uslak na bootleg ng reindeer ni Santang madaling namatay dahil nakalimutang huminga at ang huli naman ay isang marahas na dangking galit sa lahat.
Habang pinapanood ang pagbugbog sa may-ari, nagtaka si Sichi sa sinasabi nito't agad nakuha ang skill na maintindihan ang lahat ng wika. Tinawag niya itong maingay nang maintindihan na ang sinasabi, at napansin naman nitong naiintindihan siya, kaya sinabi niya ritong pumasok sa kanyang kulungan. Pagpasok ay sinubukan niyang sumipa agad, ngunit madali itong nakaiwas at nang subukan ulit ay nahuli nito ang binti niya. Sumuko na rin ito't humingi ng tawad sa kanya, ngunit sinabi ritong siya ang taong hinihintay nitong paglingkuran sa buong buhay niya. Pinakilala niya ang sarili bilang Lulun at sinabi ni Sichi sa may-aring bibilhin ito, ngunit bago umalis ay muli niyang sinipa ang lalaki sa mukha. Sobrang saya ni Lulung makalabas sa unang pagkakataon sa kanyang buhay at lahat ng nakita nito ay lubusang kinamangha. Binilhan siya ni Sichi ng pagkain at tinanong kung makakakuha pa pagkatapos. Habang naglalakad, nakita ni Siching may nakikipag-usap sa babaeng may tenga ng asong binilhan niya ng painting at lumapit upang makita kung anong meron. Agad siyang nakilala ng babae at muling nagpasalamat sa pagbili ng painting noon. Ang lalaking nakikipag-usap ay bahagyang tumingin kay Sichi at sinabing sumali siya sa charity painting competition na gaganapin isang buwan pagkatapos ng Royal Cup. Sinabi ni Mai na hindi siya talentado para sa ganong kompetisyon, ngunit sinabi ng binatang dahil binili ni Sichi ang painting niya, ibig sabihin ay kinilala nito ang kanyang talento. Tinanong niya si Sichi kung bumili na ito ng kanyang mga painting at nang sabihin hindi ay nagulat itong di pa nakita ni Sichi ang mga ginawa kaya pinakita niya ito sa kanya. Tumingin sila ni Lulun sa pangit na painting at sinabing hugis at sulok lang ito't habang siya ay nanlulumot-lugmok, tinanong ni Sichi si Mai kung sino to. Nagpakilala ang uslak na si Clay Verga, na panganay na anak ni Duke Verga't muli na namang nakiusap kay Mai na sumali sa kompetisyon. Bago ito makasagot, sinabi ni Siching siya ay sasali sa Royal Cup kung saan pag siya ang tinanghal na panalo ay dapat rin nitong subukang sumali sa painting competition. Sinabi nitong delikado ang Royal Cup at tinanong kung hindi ba siya natatakot kaya umamin itong natatakot ngunit kung hindi susubukan ay hindi niya yon malalampasan. Binanggit ni Clay na ang gantimpala para sa ika-5 pwesto sa karera ay isang napakalaking isda at agad na nagalak si Lulun na isang patay gutom. Sa araw ng Royal Cup, bago magsimula ang karera ay pinakita ng announcer ang mga gantimpalang maaaring makuha. Ang gantimpala para sa pangalawang pwesto ay mga larawan ng Valkyrie Captain na kinatuwa ng madla at ang pangunahing gantimpala ay tiket na makasama sa buong araw ang mga Valkyrie. Walang interes si Lulun dahil ang gusto lang niya ay ang gantimpala sa ika-5 pwesto na napakalaking isda. Kinita naman ni Mai si Sichi at hiniling sa kanyang umatras dahil delikado ito. Ngunit tulad ng isang matalinong sage, nagbigay siya ng litanyang lahat ay natatakot sa unang hakbang at dapat lang silang itulak. Sinabi nitong siya ang tutulong sa una nitong hakbang at sunod ng pinaliwanag ang mga patakaran at nagsimula na ang karera. Lahat ay nagtakbuhan sakay ng kanilang mga kabayo maliban sa mga may deer horses na namatay dahil sa pagkabigla sa tunog ng starting gun. Si Lulun at Sichi ay nahuhuli dahil gutom si Lulun at walang enerhiya upang tumakbo. Tiningnan ni Sichi ang Pocket Dimension at natagpuan ang Fruit of Evolution Cultivation set na binigay ni Mr. Sheep at pinakain ito sa kanya. Nagpatuloy ang karera't ang mga kalahok ay gumamit ng kung ano-anong pakulo upang makasigurong sila ang nangunguna. Isang kalahok ang umihip sa torotot na nag-anyaya sa mga Grand Wolf at malaking Hell Wolf na humarang sa daanan ng iba pang mga kalahok. Nang ang announcer ay malapit nang ihinto ang karera, si Lulun ay dumating na bumabagtas ng buong bilis. Sinabi ni Siching maghinay-hinay pero sinabi nitong di makontrol ang bilis. Tumalon siya sa ibabaw ng ibang kalahok at lumapag sa gitna ng mga Grand Wolf na may napakalakas na puwersang nauwi sa paglipad nila sa iba't ibang direksyon. Sinubukan ng Hell Wolf na atakihin siya, ngunit tila na doble ng prutas ang kanyang lakas at sa isang sipa ay pinatumba ito. Ang ibang mga kalahok ay natakot na makipaglaban at nagbitiw sa karera kaya si Lulun ay tumakbo patungo sa finish lane at dineklarang mga nagwagi. Si Artoria at Saria ay tumayong puno ng pagmamalaki sa kanilang lalaki. Ang tanging hindi natuwa sa pagkapanalo ay si Lulun dahil gusto niya ang isda kaya sinubukan ni Siching pakalmahin siya. Habang yakap siya ni Lulun, nagsimula siyang magliwanag at doon naman pumasok si Saria at Artoria. Nakatayo sila't napanganga habang tinitingnan nila si Lulun na nag-transform sa isang tao. Medyo natuwa si Sichi sa nakita't agad dumugo ang ilong pagkatapos siyang yakapin nito. Tinanong ni Lulun ang master kung anong nangyayarit habang nagpapaliwanag si Sichi ay lumapit din si Artoria at tinanong kung anong ginagawa niya. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag ay sinuntok na siya ni Artoria sa mukha. Nang sabihin ni Siching ang babae ay si Lulung nagbago dahil sa Fruit of Evolution na binigay rito ay hindi siya naniwala't sinabi sa uslak na mag-isip ng mas magandang kasinungalingan.
Sinabi ni Saryang totoo yon, ngunit sinabi ni Artoriang huwag ipagtanggol ang salawahang uslak, kaya walang nagawa si Sarya kundi mag-transform sa kanyang gorilla form sa harap nito. Hindi makapaniwala si Artoria sa nakita't mukhang mawawalan ng malay, ngunit sinabi niyang sundan siya ni Lulun. Sa bayan, nakahanap sila ng tindahan at bumili sila ng mga damit nito. Habang nag-uusap ay may dalawang Valkyrie na dumating upang dakpin si Sichit, binuklod nila ang kamay nito sa spell at sinabing sundan sila. Sa Demon Realm, ang lahat ng mga kapitan ng iba't ibang dibisyon ng hukbo ng Demon Lord ay nagtipon sa isang conference room. Habang nag-uusap ay pumasok naman si Luciabat, na anak na babae ng Demon Lord. Matapos pasalamatan ang mga ito sa pagtanggap sa paanyaya, ay pinaliwanag niyang sinamon sila dahil nais niyang talakayin ang isang posibleng alyansa sa Wimborg Kingdom. Lahat ng kapitan ay nagulat at tinanong ng aide ng Demon Lord na si Chris kung ba't nais niyang makipagkasundo sa mga basurang taong matagal nang inuusig ang mga demonyo. Pinaalala niya ritong ang mga tao ang sumelyo sa kanyang ama, ngunit sinabi ni Luciang yun pa nga ang mas klarong dahilan para pag-isahin ang kanilang mga tao. Sinabi niyang ang hari ng Wimborg Kingdom ay nagsisikap na ring makipagkaibigan sa mga demonyo. Pagkatapos, sinabi ni Leia sa kanilang nakakuha siya ng impormasyon na ang taong tumalo sa Black Dragon God ay mula sa Wimborg Kingdom. Sinabi niyang binanggit ng Black Dragon God na natalo siya sa isang taong nagngangalang Sichi. Ayon rin sa dragon ay naglaban sila ng patas at siya ay talagang tinalo ng tao. Sinabi ni Chris na tandaan ang propeseyang ang pag-alyansa sa mga tao ay magdadala ng malaking kapahamakan, pero sinabi ni Luciang kung mangyari yon ay ibibigay ang sariling ulo. Patuloy itong nagpumilit at isang kapitan ang nagsabing manahimik siya't sundin ang utos ng kanyang amo tulad ng isang aso kung ayaw niyang mapuksa. Sinuportahan ito ng ilang kapitan at nagbanta rin dito kaya tumakbo siyang parang duwag, ngunit bago umalis ay sinabing pagsisisihan nila ang pag-alyansa sa mga tao. Nangako ang mga kapitang susuportahan si Lucia at pinasalamatan sila nito. Habang mag-isa sa trono, nag-alala si Chris na masisira ang mga plano, ngunit sinabing walang makakapigil sa kanya anuman ang mangyari bago tumawang parang baliw. Dinala ng mga Valkyrie si Sichi sa Arkshell Castle at nang tinanong niya kung bakit siya dinala doon ay sinabi nilang bilang nanalo sa Royal Cup ay karapatan niyang makihalubilo sa kanila sa buong araw. Dinala siya sa training ground kung saan ang kapitan nilang si Lois at ibang Valkyrie ay nagsasanay. Pinanood sila ni Sichi at namangha sa kanyang skill, ngunit nagulat din siyang kahit may sixth sense ay hindi niya masundan ang dalaw nito. Lumapit si Lois sa kanila at pinakilala ang sarili kay Sichi bago lagyan ng espada ang kamay niya at sinabing makipag-mock battle sa kanya. Samantala, ang mga kaklase ni Sichi ay na-teleport sa Barbador Magic Academy at nagkaroon ng kumprontasyon si Kanazuki kung saan hinamon sila ng mga ito sa mock battle. Nang tumanggi ay sinubukan nilang takutin ito, ngunit sinampal niya ang isa na nauwi sa kanilang pag-atras habang sinasabi sa kanyang mag-ingat. Sa training ground, umatake si Lois kay Sichi, ngunit madali siyang nakaiwas at nagulat itong nagawa niya yon, ngunit siniguro ni Sichi ritong hindi yun ganun kadali tulad ng kanyang iniisip. Sinabi ni Lois na gagamitin niya ang buong lakas sa susunod at naglunsad ng serye ng atake sa kanya, ngunit naiwasan nito ang lahat ng yon. Nang malapit ng ibigay ang panapos ay nagkaroon si Sichi ng karagdagang mga skill. Madali niyang naiwasan ang atake at binuwal ang espada nito kung saan nabigla ang mga Valkyrie dahil hindi sila makapaniwalang kayang sumabay ni Sichi sa kapitan nila at manalo. Si Sichi mismo ay di makapaniwala sa nangyari dahil ang katawan ay kusang gumalaw. Tinanong ni Lois kung maaari siyang maging master at hiniling na kunin siya ng may isa pang Valkyrie na humiling kay Siching sumama dahil may sasabihin sa kanya. Sa ibang bahagi ng kastilyo naman ay naghahanda ang hari para sa pagligo, ngunit wala itong ideya sa asasing nagmamasid sa kanya mula sa butas ng kisami. Sinabi ng Valkyrie na sinundan ni Sichi mula sa training room na si Lois ay ipinanganak na walang magic o kasanayan, ngunit iniisip ni Siching nagsisinungaling ito dahil kakalaban niya lang rito. Sinabi niyang si Lois ay kayang muling likhain ang anumang nakitang swordsmanship at namangha si Sichiron. Sinabi rin nitong ang tanging makakasabay sa kanya ay ang Black Paladin at bago pa makapagpatuloy, pumasok si Lois at humingi ng tawad kay Sichi sa pagtawag na master ng walang permiso at nagpasalamat na niligtas siya. Dahil nalito, ipinaliwanag ni Lois na dahil sa kanyang talento ay natatakot ang mga taong makipagkaibigan sa kanya kaya siya ay mag-isa at walang matatawag na kaibigan. Alam ni Sichi ang pakiramdam dahil dati rin siyang nabuhay ng malungkot at mag-isa kaya pumayag siyang maging master nito. Nagpasalamat ito pero sinabi niyang di sigurado kung anong matuturo, ngunit sinabi nitong huwag mag-alala dahil kokopyahin lang niya ito. Paalis na si Lois upang magsanay nang makarinig sila ng sigaw kaya tinignan nila kung ano yon. Nakita nila ang katulong na nagsabing may umatake sa harit. Sinabi ni Lois kay Siching umuwi na ngunit nagpasya siyang tumulong pero tumanggi sila.
Sa halip na sundin ang utos, ginamit ng matigas na ulo ang skill na World Vision upang matukoy ang salarin at natuklasang ang assassin ay isang bata lang. Patuloy niyang sinubaybayan ang galaw nito't sinuri ang stats at natutunang siya si Oliga Calmeria at ito ay 8 taong gulang lang. Nalaman din niyang siya ay inalipin at sunod na tumalon ang assassin mula sa bubong at hinarap siya ni Sichi. Sinubukan siyang tapusin ito, ngunit madali niyang nahuli ang kutsilyo't nakakuha ng reflex defense skill na nagpabilis ng reaksyon niya. Bago makakilos, gumana na ang reflex at hinagis niya ang mga kutsilyo ritong hindi niya nagawang iwasan, kaya naipit ito sa dingding ng dahil sa balabal. Nakawala siya at sinubukang sumugod ulit pero madali itong nakaiwas. Nagtaka si Sichi kung bakit ang bata ay naging assassin at nang subukang tanungin ay hindi siya binigyan ng pagkakataon nito. Paglaon ay pinatulog niya si Oligat nang dumating si Lois at mga Valkyrie. Nakita nila ang bata at tinanong si Sichi kung sino yon. Doon niya sinabi sa kanilang ito ang umatake sa hari na kinagulat nila. Sinabi ni Lois na ibigay kay Lorna ang bata at ipasagawa rito ang interogasyon. Tila hindi kumbinsido si Siching kaya talagang gawin ni Lorna yon dahil sa itsura nitong nakakaduda. Siniguro naman ni Claudiang siya ang pinakamahusay at lahat ng kanyang skill sa interogasyon ay mula kay Eris. Nang marinig ito, sigurado si Siching natutunan nito ang lahat maliban sa interogasyon ng preso mula kay Eris. Tinanong ni Sichi kung kumusta ang hari at sinabi ni Lois na hindi na magigising ang hari dahil ang kutsilyong ginamit ni Oliga ay may sumpat iyon ang kilalang Eternal Slumber. Sinabi niyang sinumang nakasumpa sa Eternal Slumber ay hindi na magigising at nag-isip si Sichi kung may matutulong ba siya. Hiniling niya sa kanilang dalhin siya sa hari at sa silid ay nagulat si Sichi nang makita niyang si Ranz ang hari na lalaking nakilala niya sa cafe. Pinakilala ni Lois si Sichi sa pinuno ng Magic Division ng kaharian na kapatid naman nitong si Florio. Sinabi ni Floriong gumamit siya ng healing magic sa sugat, ngunit hindi niya maalis ang sumpa kaya nag-aalala ang mga Valkyrie dahil iniisip nilang hindi nila magagawang iligtas ang hari. Nakiusap sila kay Siching tulungan silang iligtas ang hari dahil may magic creation skill, sinubukan niyang lumikha ng spell na gagamot sa hari. Habang tinatangka niyang ilarawan ang spell, patuloy na naiisip ni Sichi ang pinakauslak na mga bagay at nang subukan niyang muli, ang tanging nasabi niya lang ay get better. Patuloy niyang inulit ang mga salita at aksidenteng nasabi ng malakas at sa sandaling yon ay napagtanto ng lahat na nilagay nila ang buhay ng hari sa mga kamay ng pinakamalaking uslak sa mundo. Maswerte namang gumana ang skill at lumikha ng invert magic na tinawag na get better at di alam ng uslak kung anong ibig sabihin nun at nagulat na ito ay tumalab. Nagising ang hari at nagulat nang makita si Sichi, ngunit sinabi ni Floriong niligtas siya ni Sichi gamit ang pag-aalis ng sumpang pinataw sa kanya. Nagpasalamat ang hari at nangakong magbibigay ng gantimpala, ngunit tumanggi siya, kaya sinabi ni Lois na itigil ang pagpapanggap na maganda ang ugalit tinanong kung ano talagang gusto niya. Sa imperyo ng Kaiser, kinita ni Zakia ang hari at tinanong kung nasan ang mga bayani. Sinabi ng haring pinadala ang mga bagong alipin sa Barbador Magic Academy upang takutin ang ibang mga bansa. Sa akademya, pinag-uusapan ni Kanazuki at ng mga kaibigang ang mga bayani ang pinakakinamumuhiang tao sa akademya nang dumating naman ang 3 uslak na humamon sa kanila nung nakaraan. Sinabi niya sa kanilang umalis ngunit tumanggi sila at nagbantang magdudulot ng gulo kung hindi sasabihin ang pinag-uusapan nila. Matapos sabihin, nagtawanan sila at pinaalalang sinabi ng matandang uslak na si Helyong ipakita nila ang kapangyarihan bilang mga bayani. Dahil na-master nila ang magic ng madali ay nagpasya silang gamitin ang karapatan bilang pinakamahusay sa pagbibigay nila ng leksyon sa iba. Gayunpaman, sinabi ni Kanazuking sobra na sila, ngunit sumagot silang itigil niya ang pagiging mapagmataas at dahil ayaw niyang magdulot ng karagdagang problema, umalis siya kasama ang mga kaibigan. Tinanong ni Claudia si Lorna kung kumusta ang naging interogasyon habang naliligo, ngunit umamin si Lorna nang wala pa rin siyang nakukuhang kahit ano kay Oliga dahil ito ay nananatiling tahimik. Pinag-usapan naman nila kung gaano kaastig si Sichi nang sabihin sa haring gustong matutunan ang magic at swordsmanship kasama ang Valkyrie bilang gantimpala. Samantala, sa labas ng kastilyo kung saan naliligo si Saria, Artoria, at Lulun ay tinanong ni Artoria kung hindi ba sila nag-aalala kay Sichi dahil hindi pa ito bumabalik. Sinabi niyang may posibilidad na babalik ang salawahang may kasama na namang bagong babae, ngunit sinabi ni Sariang hindi siya nag-aalala dahil kayang lampasan ni Sichi ang kahit ano. Inamin ni Artoriang naiinggit siya at naisip si Siching nakikipaghalikan sa mga Valkyrie nang biglang dumating si Gesell at nilagay si Sichi sa kanyang mga braso. Samantala, sa banyo ng kastilyo ay sinabi ni Haring Ranz kay Sichi ang pangarap na magtayo ng mga pampublikong paliguan sa buong mundo dahil ayon sa kanya, pantay-pantay ang lahat pag sila ay naroon.
Sa imperyo ng Kaiser, tinanong ni Zakia ang hari kung ba't pinadala ang mga bayani sa akademya kung saan maaaring may mangyaring masama. Ngunit sinabi ng haring wala siyang pakialam sa mga sakripisyal na tupang nakalaan naman para sa kanya. Hindi makapaniwala si Zakia sa kalupitan nito at tinanong ang gagawin kung ang mga bayani ay maging makapangyarihan at kumontra sa kanila. Sinabi ng tagapayo ng haring diyon mangyayari dahil siya mismo ang naglagay ng mga enslavement bracelet sa kanila at kung subukan nilang alisin yon ay mamamatay sila. Bago pa makasagot si Zakia ay may panang lumipad sa bintana kung saan mabilis niyang hinarang ito bago marating ang harit sinabi sa tagapayong asikasuhin ang hari habang tinutugis niya ang salarin. Gamit ang pagkakataong sila na lang ang naroon, sinabi ng tagapayo ng haring si Heliong narinig niyang ang mga demonyo pati ang hari ng Wimburg ay bumubuo ng alyansa. Sinabi niya sa haring insulto yun sa kanya dahil siya ay naghahandang makipagdigma sa mga demonyo. Ngunit tumawa lang ang hari at sinabing pinadala na niya ang Twilight Assassin upang asikasuhin ang hari ng Wimburg. Ginising ni Florio si Sichit nang makita si Saria, Artoria, at Lulun, tinanong niya ang ginagawa roon kaya sinabi ni Floriong nais nilang makita siya. Sinabi ni Artoriang sobrang nag-aalala si Saria sa kanya at naiinggit dahil iniisip nitong baka siya ay nagkakaroon na ng kung ano sa mga Valkyrie, ngunit pinuna ito ni Saria sa kanyang kalokohan. Dumating si Louis at tinawag si Sichi bilang master, at habang si Saria at Lulun ay pinuri ito, si Artoria namang nagselos ay handa ng mambugbog. Dahil natakot para sa kaligtasan, ay agad niyang pinaliwanag na kapitan ito ng mga Valkyrie. Pinakilala ni Saria ang sarili bilang asawa ni Sichit, binati siya ni Florio sa pagkakaroon ng ganon. Ngunit bago makasagot si Sichi, pinakilala ni Artoria ang sarili bilang kasintahan at si Lulun bilang tapat na tagapaglingkod. Nagulat si Florio, tinawag siyang salawahan at sinabi ni Luis na masaya siyang naging master ito. Samantala, sa interogasyon ay nakatali si Oliga at naghahanda si Lornang simulan ang kanyang pagtatanong. Nagsimula si Lorna at habang si Sichi ay nanonood sa ibang silid, nagtaka siya kung iniisip ni Lornang nasa palabas sila. Sinubukan ni Lornang pagsalitain si Oliga sa pang-akit gamit ang amoy ng pagkain at dahil hindi na matiis ni Sichi ang panonood sa ganong uri ng masamang palabas ay pumasok siya sa silid. Sumunod si Luis at tinanggal ang tali ni Oliga at sinabi ni Siching kumain hanggat gusto. Nang matapos ron, sinabi ni Luis kay Siching ang kolar na suot niya ay isang enslavement collar na pumupuwersa sa nakasuot nitong sundin ang utos ng taong naglagay nun sa kanya. Napagtanto ni Siching ang kolar ang dahilan kung ba't inatake ni Oliga ang hari. Tinanong naman ni Sichi kung bakit hindi matanggal ang kolar, ngunit sinabi ni Oligang hindi yun posible at pinatunayan ang punto ng hatakin niya ito't agad na nakuryente. Nagalit si Sichit, nagtaka kung sino ang makakagawa ng ganito. Nakuha naman ng hari ng imperyo ng Kaiser ang balitang nabigo si Oligang, kinagalit niya, ngunit sinabi ni Heliong huwag mag-alala dahil suot pa rin nito ang kolar. Tinanong ng hari kung pupwersahin si Oligang tapusin ang sarilit, umuo si Helio na agad namang inaprubahan ng hari. Samantala, sa kagubatan ay nagsasanay si Zakia at nagtaka kung ginagawa ba niya ang tama sa paggamit ng kanyang espada para sa imperyo. Naalala naman niya ang naging enkwentro sa salaring sinubukang tapusin ng hari. Sinabi sa kanya ng lalaking ginawa niya yon bilang paghihiganti para sa demonyong babaeng nawala dahil sa utos ng hari. Pinunto ni Zaki ang di pa rin yun sapat upang bantaan ang imperyo sa pag-atake sa hari, ngunit sinabi ng lalaking wala siyang silbi at isang puppet lang na walang isip na laging sumusunod sa utos. Naglaban sila't ginamit ng lalaki ang skill para magpaulan ng pana kay Zakia, ngunit nagawa nitong salagin ang lahat. Sinabi ng lalaking hindi siya umaasa ng higit pa mula sa espada ng hari at sinabing magkikita silang muli kapag hindi na ito isang puppet. Pagbalik sa Wimburg Kingdom, sinabi kay Siching walang ibang maaaring makapagtanggal ng kolar kay Oliga kundi ang taong naglagay nito at walang magic spell ang makakaharap sa sitwasyong yon. Nagpasya siyang gumawa ng spell para magawa niyang tanggalin yon, ngunit hindi niya ito malarawan ng maayos. Habang nakatingin sa masakit na ekspresyon, nangako siyang palalayain ito at doon nakuha ang imahe ng kalayaan sa isip. Ang kanyang bersyon ng kalayaan ay si Abraham Lincoln at sinabing yun talaga ang perpektong visual. Hindi niya sinasadyang ma-project ito at lumitaw sa silid na sinasabi ang salitang free. Dahil doon ay nalikha ang bagong spell na tinawag na President Link kung saan nabasag ang kolar ni Oliga. Nang sabihin ni Siching malaya na siya, umiyak ito at ang walang ideyang si Sichi ay nagtaka kung anong nangyari. Ngunit lumapit si Saria at niyakap siya habang hindi makapaniwala si Artoriang may gumawa ng ganitong kalupitan sa isang babae. Sa kabila ng nangyayari, abala si Lulun sa paglamon ng mga pagkain at paggambala sa emosyonal na sandali dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay kumain. Sinabi ni Oliga sa kanilang sa imperyo ng Kaiser ay inuusig ang mga beast folk.
Pinaliwanag niyang dinala nila ang lahat ng matanda sa isang kampo at tinuruan ang mga batang maging mga asasin. Nabuhay si Oliga bilang isang asasin para sa imperyo ng Kaiser, at inamin niyang tumapos siya ng maraming tao mula nang ilagay ang collar sa kanya. Pinunto niyang mahalaga lang siya bilang isang asasin, ngunit kinuha ni Sichi ang kamay niya at sinabing maaari siyang magsimula ulit. Binanggit rin niyang ang imperyo ng Kaiser ang masama sa pagtrato sa mga beast folk ng ganon. Hiniling nitong tratuhin siya bilang kapatid at tinanong ni Sarya kung maaaring manatili si Oliga, pero sinabi nitong di maaari dahil tiyak na hahabulin sila ng imperyo dahil siya ay isa ng traidor. Nangako siyang poprotektahan ito at kahit pamukha siyang mahinang uslak ay talaga namang malakas siya. Tinanong niya si Lois kung ayos lang na isama si Oliga at sinabi nitong plano na niyang hilinging alagaan si Oliga. Nakipag-usap naman si Helio kay Chris sa orb at kinumusta ang lagay ng hukbong demonyo. Sinabi ni Chris na kahit kinailangang baguhin ang mga balak dahil sa kagustuhan ni Luti ang makipag-alyansa sa Wimberg Kingdom ay maganda pa rin ang takbo ng plano. Nang marinig yon ay natuwa si Helio at nangakong gagampanan din ang kanyang bahagi sa plano. Si Sichi ay nag-aaral ng pagkontrol ng water magic sa gabay ni Florio at nang magreklamo dahil ito ay nakakapagod. Sinabi ni Floriong maganda ang progreso niya kumpara sa unang pagkakataon nang halos malunod sila. Habang pinapanood si Sarya at Artoria sa ginagawa, dumating si Lois at hiniling kay Siching protektahan ang hari habang wala siya. Nang tanungin kung saan to pupunta ay sinabi ni Lois na nakatanggap sila ng ulat mula sa Black Paladin na ang mga halimaw ay naging mas aktibo sa kahabaan ng border. Siya at ang mga Valkyrie ay pupunta para tumulong sa sitwasyon, kaya pumayag si Sichi sa kahilingan at nagpasalamat ito. Nang handa na ang mga Valkyrie na umalis, dumating sila Sichi upang magpaalam at nangakong sila ang bahala sa mga bagay habang wala ito. Sa kastilyo, habang nanlulumo si Sichi sa kung gaano na siya kalakas at kamamaw ay narinig niya ang boses ni Gesell. Napansin din niya si Eris at nang tanungin ni Sichi ang ginagawa doon ay pinaliwanag nilang nag-escort sila ng isang taong kikitain ng hari. Nang lumapit ang taong yun sa kanila ay nakilala ito ni Florio dahil siya ang holy mage na si Barnabas. Tinanong ni Sichi kung sino yon at nabigla si Florio sa antas ng kamangmangan niya at sinabing ito ang nag-iisang mage na nakamaster ng lahat ng magic. Nagsimula siyang magpaka-nerd sa kanyang idolo at nawala lalo sa kontrol ng sabihin ni Barnabas na kilala rin niya ito. Habang nag-uusap, nagtaka si Sichi kung ba't kikitain ng ganong individual ang hari. Sa trono, sinalubong ni Haring Ran si Gesell at Eris na hindi iniwan ang mabahong pag-ugali sa guild. Nang makita si Barnabas ay nagulat siyang hindi ito nagbigay ng abiso sa plano niyang bumisita. Tinanong ni Sichi kung ano ang relasyon nila at sinabi ni Floriong si Barnabas ang dating guro ng hari. Tinanong ni Rans kung bakit dumating si Barnabas at binunyag nitong dahil sa Magic Academy. Sinabi niyang mula nang sumali ang mga bayani sa akademya ay wala na silang binigay kundi problema. Bago makumpirma ni Sichi kung sila ang mga kasamahan, dumating ang isang knight upang iulat na may hukbo ng mga halimaw na lumitaw sa kabubatan at umatake sa kabisera. Inihayag niya ring humigit kumulang 5,000 silang mga boss level. Nag-alala si Rans at sinabi ni Barnabas na huwag mabahala dahil may malalakas silang Valkyrie, ngunit sinabi ni Rans na umalis sila upang depensahan ang border. Sa border, nagulat si Lois sa dami ng mga halimaw na nagtipon at sinabi ng Black Paladin na marami na siyang winasak na halimaw bago sila dumating ngunit patuloy pa rin ang pagdating nila. Minungkahi ni Lois na gumamit ng matinding atake upang hindi makabawi ang mga halimaw at pinangunahan ang kanyang mga Valkyrie. Habang nagaganap ang laban, pinaalam sa kanyang ang mga halimaw ay umatake sa kabisera't mula sa Demon Realm. Ang uslak na si Chris ay nakangising nanonood sa kaguluhan sa Human Realm. Habang pinapanood ang paglapit ng mga halimaw, inamin ni Artoriang sa lahat ng taon bilang adventurer ay di pa nakakita ng ganon karaming mga halimaw. Gayunpaman, nasabik si Sarya sa tsansang makipaglaban mulit sinabi ni Lulong natatakot siya dahil kung di mapagtatanggol ang lungsod ay di na matitikman ang lahat ng pagkain gusto niya. Hindi makapaniwala si Siching ang iniisip ng uslak sa kritikal na oras ay pagkain ngunit tumawa itong parang baliw at sinabing lalaban siya para sa kapakanan ng pagkain. Hinila ni Oliga ang balabal ni Sichit nag-alok na tumulong dahil nais niyang mabuhay doon ng masaya kasama sila. Ngunit gusto ni Siching tiyaking di siya magpapagod ng labis at sinabi nitong mangakong pupurihin siya kapag hinusayan. Bukod sa kanila, naroon ang lahat ng iba pang mga uslak mula sa guild at bawat isa ay pinaalala rito kung bakit sila pinag-isipang baliw nung una. Ginanahan ang lahat at sinalakay ang mga halimaw pero bago makasama si Sichi, sinabi ni Barnabas na manatili sa likod at manood. Ginamit ni Gesell ang kapangyarihan ng kalamnan upang pabagsakin ang mga halimaw habang si Eris ay natali ang ilan at ginamitan sila ng whip.
Ang man-baby ay nagbagsak ng mga boteng sumabog at habang ginagamit ng flasher, ang nakakabulag na kapangyarihan nito ay si Claude lang ang tanging normal na tao sa lahat. Kahit ang mga muhok ay gumamit ng kakaibang teknik na sinabing pamana sa kanilang clan at sa puntong yon ay napagpasyahan ni Siching astig sila. Pinanood niya ng madaling tinalo ng may-ari ng cafe ang King Beast at inihayag ni King Rance na hindi na yon bago mula sa dating assassin. Tinumba ni Saria ang mga halimaw gamit ang kanyang gorilla arm at ginamit ni Artoria ang freezing spell bago tapusin ang kalaban. Nilunsad ni Lulun ang mga sipang tinawag niyang Lulun Knuckle Shot at ang batang si Oliga ay madaling hiniwa ang mga halimaw. Nilabas ni Barnabas ang spell niyang Chaos Rain at pinaulanan nito ng apoy ang mga halimaw. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga halimaw kaya ginamit na niya ang Chaos Tornado upang alisin sila nang di tinatamaan ang mga kakampi. Habang si Sichi ay nagiging optimistiko sa laban, dumating ang isa pang ulat na nagsasaad ng isa pang hukbo ng mga halimaw at lahat ay mga big boss grade na mas malaki kesa sa nakaraan. Habang pinapanood ang paglapit ng mga halimaw, sinabi ni Barnabas na ang hukbo ay puno ng S-rank monsters at sa puntong yon, ang mga miyembro ng guild at mga Nate ay nahihirapan na at natutulak na pabalik. Nagtaka si Sichi kung makakalikha siya ng malawakang spell upang talunin ang mga halimaw, ngunit maaari rin itong tapusin ang mga kaibigan at kaalyado bukod sa mga halimaw. Matapos pag-isipan ng ideya, nagpasya na siya at sinabi kay Barnabas na alam niya ang ultimate spell na makakapagbago ng lahat. Inisip niya ang spell na umatake mula sa itaas at umaktong parang hatol ng Diyos. Nakita niya rin si Lady Justice at tinawag ang spell na Judgment bago ito paganahin, ngunit dahil walang nangyari ay napaluhod siya sa kahihiyan. Sa sandaling yon, tinaas ni Lady Justice ang espada at nagbigay ng hatol, na naglunsad ng kidlat sa lahat ng mga halimaw at ganap na pumuksa sa kanila. Nang tamaan si Gesell at Eris ay niyakap lang nila ang sakit at tila humingi pa ng higit ron. Sinuri ni Sichi ang mga stat ng spell at natuklasang tumama ito sa mga mapanganib kung saan ang dalawa ay tinuturing ding salot sa sangkatauhan. Matapos mawasak ang mga halimaw, pinagdiwang nila ang naging tagumpay habang si Chris naman ay nanonood mula sa Demon Realm. Habang nagrereklamo, binigyan rin siya ni Lady Justice ng hatol kung saan onti na lang ay tuluyan na siyang natusta. Dahil natalo ni Sichi ang lahat ng halimaw, nakatanggap siya ng mga bagong skill at gamit mula rito, ngunit nagreklamo dahil di na kailangan ng higit pa. Pinuri siya ni Rance at Barnabas at sinabing ituloy ang paggamit ng kapangyarihan upang ipagtanggol ang kaharian bago umalis para suriin ang mga pinsala. Pag-alis ni Rance ay dumating ang mga babae at tinanong ni Artoria kung anong magic ang ginamit dahil kalokohan ang status nito at nagkukunwari lang pala na mahina mula pa noon. Tinawag ni Oliga ang pansin ni Sichit, pinaalala ang pangakong purihin siya kung paghuhusayan kaya ginawa niya ito. Sinubukan ni Barnabas na magmukhang cute at humiling din, ngunit nandiri si Sichit agad na tumanggi. Seryoso namang tinanong ni Barnabas si Sichi kung pupunta siya sa kanyang akademya at magiging guro. Tinanong ni Sichi kung ba't gusto siyang kunin at sinabi nitong namangha siya sa spell na ginamit sa mga halimaw. Sinabi pa niyang alam niyang spell yung siya mismo ang lumikha't nais niyang matuto mula rito. Kahit na patuloy na tumatanggi si Sichi, determinado ang matandang lalaki at nagpumilit na pumunta siya sa akademya. Sinabi ni Sichi kay Barnabas na nangako siyang poprotektahan ang hari at ang kaharian habang wala si Lois at hindi rin niya kayang mapalayo sa mga babae. Pinunto ni Barnabas na si Saria ay maaaring maging estudyante at si Artoria ay maaaring maging guro kahit si Lulun ay maaaring maging estudyante o guro ng martial arts. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Sichi, ngunit sinabi ng mga babaeng walang problema basta magkasama sila kaya pumayag siyang sumama kay Barnabas pagbalik ni Lois. Dahil may oras pa bago bumalik si Lois ay nagpasya si Siching dalhin ang bawat babae sa date. Ang una ay si Lulun at ang date nila ay sa restaurant kung saan ang sakim na dangki ay nagpakasawa sa lahat ng pagkain. Sunod niyang dinala si Artoria at pumunta sila sa mga pamilihan bago sa sinihan. Ang huling date ay kay Saria pero humiling ito kung pwedeng isama si Oliga dahil nag-aalala siyang iwanan itong mag-isa. Umalis silang tatlo't habang pinapanood si Oligang maglaro kasama ang ibang bata, nagpasalamat si Sichi sa pagmamahal ni Saria sa talunang gaya niya. Matapos ihayag ang nararamdaman ay sinubukan niyang humalik, ngunit napansin ng mga batang umiiyak si Saria at tinawag siyang masama. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit di interesado ang mga bata sa sinasabi niya at inaya tong makipaglaro. Habang naglalaro, napansin nila ang bagay na lumulutang sa langit na may iba't ibang mga larawan at isa ron ay si Mai. Sa Town Square, ginaganap ang charity painting competition kaya pumunta si Sichi at ang mga babae upang manood ng nagagalak. Pinakilala ng MC ang mga kalahok at kanilang mga painting at ang una ay si Clay na pinakita ang kanyang nilikha pero di namangha ang mga tao.
Para kay Sarya ay magandang araw yon at kay Lulun ay mansanas at nagtaka na si Sichin puro pagkain ang iniisip nito. Nagulat naman sila nang sabihin ni Clay na ang painting ay mga apoy ng posporo. Ang huling kalahok ay si Mai at sobra tong kinabahan ng ibunyag ang kanyang painting. Nabigla si Sichin nang makitang pininta siya nito bilang isang knight na nakasakay sa kabayo, ngunit sa kanyang kaso ay dangki yon. Pinaliwanag ni Mai na painting yon ng lalaking nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sumali sa kompetisyon at ang pamagat ng painting ay hero dahil ito ang talagang hero niya. Pinuri ni Sichi si Mai sa pagkapanalo sa kompetisyon at sinabi niya ritong inalok siya ng lolo ni Clay ng oportunidad na mag-aral sa Amuria, na lungsod ng sining. Nagtanong siya kung papayag tong ipinta siya bilang unang painting pag natapos na sa art school at pumayag siya doon ay nagpaalam na ito bago umalis kasama si Clay. Samantala, bumalik na sa lungsod ang mga Valkyrie at sinalubong sila ni Sichi sa gate at binati ang mga ito. Sinabi ni Luis na narinig niyang aalis to kasama si Barnabas at nais niyang sumama, ngunit sinabi nitong naiintindihang dapat protektahan ang kaharian at hiniling na bisitahin siya paminsan-minsan. Sa Demon Realm, si Chris ay nakahiga sa lapag at nanlulumo nang makatanggap ng tawag mula sa mga apostol ng Demon Lord at habang nag-uusap, tinanong ng Demon Lord kung bakit naantala ang muling pagbuhay nila rito. Dahil duwag ay nanginig si Chris sa takot at pinaalam na ang mga apostol ay nakakalat sa buong mundo upang magtipon ng pighating kailangan para sa kanya. Dineklara ng Demon Lord na hindi sapat yon at inutos na kumuha ng higit pang pighati, kamatayan, at kamalasan upang mapabilis nila ang kanyang pagbalik. Isang babaeng apostol ang nagmungkahing targetin ang Barbador Magic Academy dahil puno yun ng mga maharlika at mga may kakayahan mula sa buong mundo. Sinabi niyang ang pagkuha sa buhay ng mga bata ay tiyak na magdadala ng pighatit kaguluhan at sumang-ayon si Chris. Sa akademya, naalala ni Kanazuki ang pakikipag-usap sa isang estudyanteng nagtanong tungkol kay Sichi na sinabing minsan siyang niligtas nito't nais niyang magpasalamat. Nang umalis na si Sichit ang mga babae patungo sa akademya, ang kanilang mga kaibigan mula sa guild kasama si King Rans pati Valkyrie ay dumating upang magpaalam. Pinasalamatan nila ito sa lahat ng ginawa para sa kanila't sinabing aantayin ang pagbalik niya. Sa daan, tinanong ni Barnabas kung anong tingin ni Sichi sa lungsod at sinabi nitong mahal niya ang lugar pati ang mga tao kaya tiyak na babalik siya. Sinabi ni Barnabas na malapit na sila sa akademya at umaasa siya kay Sichi pero bago pa siya makapagbigay ng tugon ay may bagay na nahulog sa bubong ng karwahe. Tumingin si Sichi at nakita ang lalaking nakadamit pang superhero at nang tanungin kung sino siya ay nagpakilala ito bilang Hero of Justice Gargant of Certain Victories at sinabing tandaan yon. Gayunpaman, tinawag lang ito ni Sichin isa na namang kakaibang tao at nagalak sa kung anong magiging buhay sa bagong mundo.